programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. YOLO, You Only Live Once. Isa ito sa trending na kasabihan sa kasalukuyan na humihikayat ngayon sa kaisipan ng marami na live life to the fullest. Samantalahin ang bawat pagkakataon na gawin ang gusto habang may oras pa. Travel now. Spend now. Enjoy now. Do whatever makes you happy. Pero paano kung ang kaisipan na ito ang dahilan kung bakit marami ang nakakalimot sa ibang bagay? Mga bagay na higit na mahalaga. Sa dami ng oras na ginugugol natin sa pagpaplano para sa ating kinabukasan dito sa daigdig, gaano karaming oras ang inilalaan natin para sa Diyos at sa kaligtasan ng ating kaluluwa? Maaaring maraming nagpakadalubhasa sa karunungan, ibinuhos ang panahon sa pagsasaliksik tungkol sa iba't ibang kaalaman tungkol sa buhay. Pero sapat na ba ang ating kaalaman tungkol sa kaligtasan ng ating kaluluwa? Dahil kung isang beses lang tayong mabubuhay, hindi ba mas mahalagang malaman kung ano ang naghihintay sa atin pagkatapos nito? At higit sa lahat, kapag dumating ang hangganan ng ating buhay, handa na ba tayo? Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at welcome po sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Samahan po ninyo kami sa gagawin po namin pagtalakay. Makakasama po natin ngayon ang isa rin pong ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Jerry Lapira. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Jerry. Magandang araw po, kapatid na Glenn, at sa mga sumusubaybay po sa amin, samahan niyo po kami sa gagawin nating pagtalakay. Kapatid na Jerry, kapag po naririnig kasi ng iba na mga kaibayo natin sa pananampalataya, yung mga hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, na ipinangangaral po natin na kailangan ng tao ng kaligtasan, at kapag itinuturo natin na ang kaligtasan matatamo lamang ng tao sa loob ng Iglesia ni Cristo, marami pong nagtataka eh. Ang isa pa nagtatanong, kailangan ba talaga ng kaligtasan? At kung kailangan, bakit sa Iglesia ni Cristo namin matatamong kaligtasan? Yan po yung tatalakayin po natin ngayon. Kaya alamin po muna natin, kapatid na Jerry, kailangan nga po ba ng tao ng kaligtasan? Ano po ba ang nagawa ng tao? Kaya hindi pwedeng hindi niya harapin ang tungkol sa kaligtasan. Hayaan natin, kapatid na Glenn, na ang sumagot sa katanungan mong yan ay Biblia rin. Pakinggan ninyo, dito po sa Roma sa 5, ang talatay 12, ganito po ang maliwanag na pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatay ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Batay po sa pagtuturong ito ni Apostol Pablo, kapatid na Glenn, Opo. ang lahat anya ng tao ay nagkasala. Wala pong exemption, maliban po sa ating Panginoong Hesukristo. Opo. Mga kaibigan, hindi naman po natin matututulan yung bagay at katotohanan yan. Kasi kagaya po ng alam natin, ano man ang kategorya na kinabibilangan ng tao, mayaman man, mahirap, may taglay mang karunungan o wala, di po ba? Ang tao talagang nagkakasala eh. Nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, di po ba? Ang tanging tao lamang na ipinakikilala ng Biblia na hindi nagkasala ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga, kapatid na Glenn, yung sabihin lang ng tao na
hindi siya nagkasala, Isang malaking kasalanan na po yun. kasalanan na yun sapagkat nagsisinungaling siya. Opo. At dahil nga po, kapatid na Glenn, sa kasalanang nagawa ng tao, tinakdaan po ng ating Panginoong Diyos ang tao ng kamatayan. Bakit po kaya, kapatid na Jerry, bakit po dahil sa kasalanan, ang tao nakararanas ng kamatayan? Pakinggan natin ang sagot dito po sa Roma 6:23. Patuloy na pagtuturo sa atin ito ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Batay na rin po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ang kabayaran anya ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang tao po, tinakdaan ng ating Panginoong Diyos ng kamatayan. Baka sabihin po ng iba, kapatid na Jerry, total, lahat naman ng tao namamatay Di po ba? Sabi nga nila, you only live once. Di po ba? Na minsan ka lang naman mabubuhay, gawin mo na yung mga bagay na nakapagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Tama yun, kapatid na Glenn, kung walang itinuturo ang banal na kasulatan na mangyayari pagkatapos ng kamatayan ng tao o pagkalagot ng hininga ng tao. Ano po bang ipinagpauna ng Biblia na mangyayari pa pagkatapos po ng kamatayan na nararanasan po ng tao? Si Apostol Pablo pa rin po ang sasagot sa katanungan natin yan. Dito naman sa kanyang pahayag na nakasulat dito po sa Hebreo sa 9, ang talatay 27. Pakinggan po natin ito. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Napakaliwanag. Batay po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, pagkatapos anya ng kamatayan o pagkalagot ng hininga ng tao, mayroon pa pong itinakda ang ating Panginoong Diyos na paghuhukom. Kaya kapatid na Jerry, sana po maunawaan ng mga nakasubaybay po sa atin na kung nararanasan man po ng tao yung kamatayan o yung pagkalagot ng hininga, sapagkat yun man ay tinakda ng Panginoong Diyos sa tao, hindi po nangangahulugan na absuelto na siya doon sa mga kasalanang nagawa niya. Hindi po doon natatapos po yun, di po ba? Kaya nga kapatid Aglen, gusto lamang po naming bigyan din sa mga nakikinig at sumusubaybay po sa amin ngayon, yung binanggit nyo kanina na YOLO, you only live once. Opo. Dapat gamitin ng tao yung pagkakataong yon na siya'y nabubuhay dito sa mundong ito, na pagdating ng araw ng paghukom, hindi siya mapapabilang doon sa mapapahamak, kundi doon sa magtatamo ng isang napakagandang kapalaran sapagkat siya nga ay magtatamo ng kaligtasan. Baka naman po kasi naiisip ng iba, kapatid na Jerry, matagal ko nang naririnig yung tungkol sa paghuhukom. Yung po bang paghuhukom na yun, talaga po bang mangyayari yun? Mangyayari yun, kapatid na Glenn, sapagkat ang nagtakda ng araw ng paghukom, ang ating Panginoong Diyos, na siya ring nagtakda sa tao ng kamatayan o pagkalagot ng hininga. Ano pong sasapit sa tao, kapatid na Jerry, na nagkasala sa araw po ng paghuhukom? Ganito po ang pagtuturo ng banal na kasulatan dito po sa Apokalipsis sa 14, 10-11, pakinggan ninyo ito. Ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Sa pagtuturo po ng banal na kasulatan kung ano yung mararanasan ng tao na mapapahamak pagdating ng araw ng paghuhukom, sila anya ay pahihirapan doon sa dagat-dagatang apoy at asupre. At sa paglalarawan po ng banal na kasulatan, ang sabi, ang usok anya ng hirap nila na pailang lang magpakailan-kailanman. Sila anya'y walang kapahingahan araw at gabi. Mga kaibigan, nais lang po naming liwanagin po sa inyo. Kaya po tinawag na ikalawang kamatayan, sapagkat ang namamatay sa tao na ibinulid sa dagat-dagatang apoy ay yung pag-asa niya
na makalaya pa sa parusang walang hanggan. Kaya kung tinatanggap po natin bilang tao ay nakagagawa tayo ng kasalanan, hindi po natin maitatanggi. Kailangan po natin ng kaligtasan. Kapatid na Jerry, paano po maliligtas ang tao sa puot ng ating Panginoong Diyos dahil dun sa mga kasalanang nagawa niya? Biblia pa rin po ang ating sasangguniin sapagkat mga mahal po naming mga taga-subaybay para matiyak natin na tama ang magiging desisyon natin. Paano tayo magtatamo ng kaligtasan? Hindi kung sino-sino ang paniniwalaan natin, kundi kung ano lamang po ang itinuturo sa atin ng Biblia. Pakinggan po ninyo at babasahin ko ang nakasulat dito po sa Roma sa 5 talatang 9. Pakinggan ninyo ito. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa pagtuturo po ng banal na kasulatan, kapatid na Glenn, ay niliwanag na kung papaano ang tao ay maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Ayon po kay Apostol Pablo, kailangan na ang tauhan niya ay mapawalang sala o mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Sapagkat wag nating kalilimutan, kapatid na Glenn, ang kasalanan, ang dahilan kung bakit ang tao ay tinakdaan ng Diyos ng kamatayan, kamatayang ikalawa, doon sa dagat-dagatang apoy. Ano pong natitiyak, kapatid na Jerry, ng taong napawalang sala o napatawad na sa kasalanan? Ang sabi po sa talata, lalo na anyang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Yung pamamagitan niya na tinutukoy po dito ay ang dugo ng ating Panginoong Sukristo na kapag ka ang tao ay natubos, nalinis ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, tiyak mapapatawad siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. Paano po kung makapangyarihan sa lipunan o kaya may impluwensya sa lipunan? O kaya naman, paano kung mayaman ng isang tao? Maililigtas po ba ng mga bagay na yon ang tao doon sa tiyak na kaparusahan sa dagat-dagatang apoy? Natitiyak po nating hindi maililigtas ng karunungan, maging ng kapangyarihan ang mga tao pagdating ng araw ng paghukom. Ang katunayan po, babasahin ko po ang nakasulat dito sa Sipanyas sa 1:14, itutuloy pa natin sa talatang 18, pakinggan ninyo ito. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, yun anyang mga tao pagdating ng araw ng paghukom, yung mga tao anyang makapangyarihan, sisigaw doon ng kalagim-lagim. Kaya kahit gaano pang kapangyarihan sa mundong ito ang nataglay ng tao, pagdating ng araw ng paghukom, hindi po yun makapagliligtas sa kanya. Paano po yung kayamanan, kapatid na Jerry, na yun nga ang itinuturing ng iba na mahalaga para sa kanila At sabi po ng banal na kasulatan, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila. Sapagkat tandaan natin, sa ibang talata ng Biblia, itong buong mundong ito, susunugin ito ng ating Panginoong Diyos pagdating ng araw ng paghukom. Paano po kung sabihin naman ng iba? Kaya ako, ang sinisikap kong gawin, yung magpakabuti ako, magpakabait ako. Yung iba naman, ang sinisikap ay magtaglay sila ng karunungan. Yung po bang mga yun ay makapagliligtas din sa tao sa kaparusahan? Una, kapatid na Glenn at mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay, hindi po masama na ang tao ay magpakabait. Yun naman talaga ang tama, kapatid na Jerry. Di ba? Dapat talagang kailangan talagang gawin yun ng tao. Subalit, pagka ang pag-uusapan po ay kaligtasan, meron pong ganitong pahayag si Apostol Pablo
Sa unang Korinto, sa 1, ang talata ay 19, pakinggan ninyo. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Sa pahayag na ito ni Apostol Pablo, kapatid na Glenn, ay niliwanag niya na iwawalataan niya ng ating Panginoong Diyos yung karunungan ng marurunong. Hindi lamang yon. Yun anyang kabaitan ng mababait, isasawala ng ating Panginoong Diyos. Pagdating nga ng araw ng paghukom, hindi ito ang magiging batayan para ang tao ay maligtas. Mga kaibigan, hindi po kalaban ng ating Panginoong Diyos ang karunungan o ang maging mabait na tao. Hindi kalaban ng Panginoong Diyos ang mangarap ang tao na magkaroon ng maraming kayamanan. Maganda nga kung ang tao magkakaroon ng mga bagay na yan eh. Pero mga kaibigan po namin, hindi po ang mga yan ang lunas o solusyon para ang tao ay maligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Ang kailangan, mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan. Baka po meron pang ibang paraan, kapatid na Jerry, na maiisip o magagawa ang tao para siya mapatawad sa mga kasalanan. Hayaan nating Biblia pa rin ang sumagot sa katanungan ninyong yan. Dito po sa Hebreo 9:22, may ganito pong pagtuturo sa atin si Apostol Pablo, pakinggan ninyo. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ito po ang patotoo ng banal na kasulatan na maliban anya sa pagkabuhos ng dugo, wala na anyang kapatawaran. Sa makatwid, ang nag-iisa pong kaparaanan para ang tao ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan at sa gayon ay huwag siyang mapabilang doon sa parurusahan sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghukom. Ang tangi lamang pong kaparaanan ay yung ginawang pagtubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Maliban po doon, wala nang ibang kaparaanan pa. Mga kaibigan, tatanungin po namin kayo, kasama po ba kayo sa mga taong naging dahilan ng pagkabuhos ng dugo ng Panginoong Hesukristo o ng mga taong kanyang tinubos? Alamin natin, kapatid na Jerry, alin po ba ang nilinis ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Gusto lang nating liwanagin yan, kapatid na Glenn, sa mga sumusubaybay po sa atin, sapagkat sa panahon natin nga ngayon, malaganap na paniniwala ito na namatay ang ating Panginoong Sukristo para tubusin ang lahat ng mga tao. Subalit sa Biblia po, ay tinitiyak kung sino lamang yung mga taong tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Dito po, sa Aklat ng Mga Gawa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin ito babasahin, pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kaibigan, binasa lamang po namin ito sa inyo mula sa Biblia. Ang iglesia ni Kristo ang tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Mga kaibigan, balikan lang po natin sandali yung dalawang katanungan na ibinigay po namin kanina. Bakit po kailangan ng tao ng kaligtasan? Sapagkat ang tao, dahil sa kasalanan, tinakdaan ng ating Panginoong Diyos na pagbayaran yon sa pamamagitan ng kamatayan at ang ganap na kabayaran ng kasalanan ay ang ikalawang kamatayan o ang kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ang ikalawang tanong, bakit sa Iglesia ni Kristo matatamo ng tao ang kaligtasan? Sapagkat pinatutunayan po sa atin ng Biblia na ang Iglesia ni Kristo lamang ang tanging kaparaanan para ang tao mapatawad sa kanyang kasalanan sapagkat ito po ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kaibigan, hindi po maiiwasan ng sino mang naghahangad ng kaligtasan ang pagpasok sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ngayon, kapatid na Jerry, kailan po natin dapat gawin ang para po sa ating kaligtasan?
May ganito pong pagtuturo si Apostol Pablo kung paano ang dapat na maging reaksyon ng tao kapag ka itinuturo na sa kanila ang nauukol sa kung paano sila maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Pakinggan ninyo, dito po sa 2 Korinto, sa 6:1 hanggang 2, ay ganito ang nakasulat. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Batay po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ibinibili niya sa lahat ng mga tao na naghahangad ng kaligtasan, huwag anya nating sayangin yung pagkakataon na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng tao para magtamo ng kaligtasan. Ang kailangan lamang po, tumugon talaga ang tao eh. Kung paano siya maliligtas, pumasok siya sa Iglesia ni Cristo. At kung kailan niya dapat gawin yung pagpasok sa Iglesia ni Cristo, ang sabi po sa talata, ngayon anya ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Sa makatuwid, habang tayo'y binibigyan pa ng Diyos ng buhay, Opo. may lakas pa tayo, hindi natin dapat ipagwalang bahala at dapat nating harapin yung tungkol sa ating kaligtasan. Yun nga po, kapatid na Glenn, yung sinasabi nyo kanina na YOLO, Oo. you only live once. Oo. Dapat gamitin natin itong buhay na ito para matiyak nating magawa natin yung ipinagagawa ng banal na kasulatan para tayo maligtas, umanib sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, yan po ang dahilan kaya ang Iglesia ni Cristo ay walang sawa pong nag-aanyaya po sa inyo na magsuri po kayo sa mga aral na amin pong sinasampalatayanan sa Iglesia ni Cristo. Sa mga magulang na nakasubaybay po sa amin ngayon, lahat ng magulang naghahangad ng ikabubuti ng kanilang mga anak. Naghahangad ng magulang ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Hindi po ba? Mga magulang, mga kaibigan, ano po ang nagawa ninyo para sa kapakanan naman ng kaligtasan ng inyong pamilya? Sana po, pinakinabangan po ninyo itong ginawa po namin pagtalakay. Mga kaibigan, pinakahahangad po ng palatuntunan ito na matupad ang napakadakilang hangarin ng Panginoong Diyos na isinasaad sa unang Timoteo 2:3-4 na ang lahat ng tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Bago lamang po tayo magtapos ay inaanyayahan po namin kayo sa isa pong panalangin. Panginoon po naming Diyos, Opo. maraming salamat po sa iyo Amen. sa pamamagitan ng palatuntunan ito Opo. na ipahayag, na ituro ang iyo pong mga kalooban Opo. kung papaano ang tao ay magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Amen. Maawa ka nawa po na ang mga katotohanan na napakinggan po ng aming mga taga-subaybay, Opo. maging daan na para sila ay makapagpasya na rin Opo. na umanib sa Iglesia ni Cristo. Amen. Panginoong Heso Kristo, lumalapit po kami sa iyo. Opo. Patuloy mo nawang ipamagitan sa Ama ang panalangin ng iyong mga hininga. Amen. Ama, higit po sa amin, patuloy na pagpalain at basbasan ang pamamahala na inilagay mo po Opo. sa loob ng iyong banal na iglesia. Amen. Ang lahat hinihiling na po namin sa iyo sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen.
amin pong pinakamamahal na kapatid, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Gayon din po sa minamahal naming kapatid na pangalawang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Kami pong bumubuo ng programang ang Iglesia ni Cristo ay malugod na bumabati po sa inyo at sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia sa buong mundo. Happy 112th anniversary po! Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Ang tanong po sa Iglesia ni Cristo, may nakasulat po ba sa Biblia na mga taong tiyak na maliligtas sa araw ng paghuhukom? Ganito po ang sagot sa atin ng Biblia. Dito po sa Roma, sa 5:8 hanggang 9, pakinggan ninyo ang pagtuturo sa atin. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Mga kababayan, maliwanag po ang sagot na ito ng Biblia. Ang sabi po ni Apostol Pablo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Hindi lang po basta sinabing tiyak na maliligtas, kundi ang sabi po, lalo anyang tiyak na maliligtas tayo. Kaya tiyak na magtatamo po ng kaligtasan. Maliligtas sila sa puot ng ating Panginoon Diyos na siya rin pong araw ng paghuhukom ayon po sa Sipanyas 1:14 hanggang 18 at ikalawang Pedro 3:7 at 10. Subalit, sino po kaya ang tinutukoy ni Apostol Pablo na lalo ng tiyak na maliligtas? Ang mga naging dahilan po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo na ang banggit na bawalang sala na anya sa kanilang mga nagawang kasalanan sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ng Biblia na naging dahilan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo na tinubos niya ng kanyang dugo, basahin po natin. Dito po sa Gawa, sa 20 at 28, ganito ang maliwanag na nakasulat. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Mga kababayan, maliwanag po ang pahayag na ito ng Biblia. Ang binili o tinubos po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay ang Iglesia ni Cristo. Kaya mahalaga at kailangan ng tao ang Iglesia ni Cristo kung hangad niyang makatiyak ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ito po ang katotohanan ng aming tinanggap at lubos na sinasampalatayanan at ibinabahagi po namin sa inyo. Hanggang sa muli po nating pagkikita dito po sa Tanong at Sagot. INC Radio Japan へようこそ。せーの、INC ラジオジャパンへようこそ。せーの、INC ラジオジャパンへようこそ。Bringing you closer to life in Japan. From now on, you will not only hear us on INC Radio, but you'll also be able to watch us on INC TV. So welcome po to Japan Culture and Travel.